Ladies, alam mo ba, aware ka ba na ikaw ay isang attractive na babae? Hello guys! So, ang topic natin for today, eto, mga signs na ikaw ay isang attractive, mataas ang appeal mo na babae. So, kung nakaka-relate ka, panoorin mo ito. So, eto, ating aalamin. Number one, eto yung frequent compliments. Ang lalaki, kapag natipuhan, nagustuhan ang isang babae, magsasabi yan ng mga papuri tungkol sa iyo. Yan talaga ang unang-unang ginagawa ng lalaki kapag meron siyang natitipuhang babae. At kung madalas mo yang mapansin na ginagawa sa iyo ng mga kalalakihan, ibig sabihin ay talagang mataas ang attraction level mo. Number one. Number two, ito yung they approach you or ito yung maraming kalalakihan ang lumalapit sa iyo or nakikipagkilala, nakikipag-usap sa iyo. Or ito yung mga nagpapapansin sa iyo kapag nasa paligid ka. Kapag napapansin mo ito madalas, ibig sabihin ay ikaw ay isang attractive na babae. Mataas yung appeal mo sa mga kalalakihan. Number two. Number three, ito yung lingering looks. So ito yung mga tingin ng mga kalalakihan na sila ay nakatingin sa iyong direksyon. Kapag ikaw ay nasa isang grupo na maraming tao, maraming kalalakihan, at napapansin mo na maraming kalalakihan ang nakatingin sa iyong direksyon, isa lang ang ibig sabihin yan, na dahil sila ay naaakit, na-attract sa iyo. Kaya yung mga tingin nila ay talagang sa iyo ang tungo, di ba? Yung tingin ng mga kalalakihan na yan ay sa iyo nakatuon dahil nakuha mo ang kanilang atensyon dahil sa iyong taglay na kagandahan, appeal, mataas ang level of attraction. Number three. Number four, ito yung social media attention. Nako, ito yung mga uso ngayon. Halos lahat ng tao may social media, di ba? So, kapag ikaw yung babae na merong taglay na kagandahan, taglay na kaakit-akit na katangian, sigurado na marami kang followers. Marami dyan ang magko-comment. Marami dyan ang sumusubaybay sa iyo, okay? Di ba sa Sokmed, dyan mo makikita yung mga tao na nakasubaybay sa iyong account. Makikita mo agad-agad kapag puro kalalakihan, ibig sabihin dahil sila ay naa-attract, nagagandahan sa iyo, kaya ikaw ay kanilang sinusubaybayan or sinusundan. O, di ba? Yan ang uso ngayon sa mga Sokmed. So, ayan po ang number 4. Number 5, ito yung body language. Ang mga lalaki, kapag meron silang gusto sa isang babae, inayos yan ang sarili nila. Kumbaga, sinisiguro nila na pogi sila, gwapo, or maayos ang kanilang itsura sa paningin ng babae. Kaya kapag nandyan ka sa paligid, sigurado na mag-aayos yan ng katawan, ng damit. Yung buhok niya ay kanyang aayusin. O kaya, minsan, parang asiwa siya. Or parang hindi siya mapakali. Ganyan ang mga kalalakihan kapag nandyan yung babae na kanilang gusto. Number 5. Number 6, ito yung intense eye contact. Wow, ang lakas ng loob, di ba? Pero sa mga kalalakihan na medyo matataas ang kumpiyansa sa sarili, ayan, kayang-kaya nilang makikipagtitigan sa iyo. Walang humpay, walang alisan, diretsong tingin, di ba? Kapag mga ganyan, ay talagang nagpapakita na sila ay nahuhumaling sa iyong kagandahan, na-attract sa iyo, ganun po. So, madalas makikita mo yan sa mga lalaking malakas ang loob. Kasi ang mga lalaking mahina ang loob, mahiyain, hindi nila kakayaning makipagtinginan, makipag-eye contact. Number 7, nervousness. So, ito na yung mga mahiyain or medyo mahina ang loob. Ang mga lalaki, kahit gustong-gusto kanila or type na type kanya, kapag literal na mahiyain ay talaga namang ninenervyos yan. Minsan, kapag kausapin mo yan, ay hindi yan makapagsalita. Yan ay nangangatog sa nervyos. O, ganun po ang ibang mga kalalakihan na mahina ang loob, mahiyain. Pero sign yan na gusto kanya, na attracted sa iyo. Okay? So, ayan po ang number 7. Number 8, flirting. Nako,
Ito yung pinakamadalas na ginagawa ng mga kalalakihan kapag andyan yung kanilang sinisinta. Kapag lagi mo itong nararanasan, sigurado na mataas talaga ang attraction level mo. Okay? Kasi ang mga lalaki, magaling yan sa mga ganyang bulahan, mga pagpapakita ng gusto, lalong-lalo na sa medyo expert na, mga sanay na sa ganyan, di ba? Kapag hindi niya kayang pigilan yung sarili niya, yan ang ginagawa ng mga lalaki na nagpapakita ng interest sa iyo, okay? Kapag lagi mong nararanasan yan, talagang attractive ka na babae. Number 8. Number 9, ito yung physical touch. Alam mo, ang mga kalalakihan na naaakit sa iyo, ayan, hindi nila mapigilan. Hindi nila mapigilan na hawakan ka. Hindi yung hawak na bastos, ito yung mga hawak na katanggap-tanggap naman sa lipunan natin, di ba? So, ibig sabihin, kapag hinahawakan ka ng lalaki na yan, magkakilala na kayo. Kabisado nyo na ang bawat isa. Pero kapag madalas kanyang hinahawakan, sabihin natin, hinahawakan ka sa kamay, o kaya tinatapit-tapit ka, o kaya binibiro ka, gusto mo imasahe kita para matanggal yung pagod mo? O mga ganun. Mga yan, diskarte ng mga lalaki yan para lang maiparanas nila, maiparamdam nila na talagang interesado sila sa iyo, okay? So, kapag madalas mong nararanasan yan, ay siguradong maraming nabibihag sa inyo na mga kalalakihan dahil ikaw ay mataas ang level of appeal at attractiveness mo sa mga kalalakihan. Number 9. Number 10, frequent communication. So, dito talaga ang madalas na nangyayari. Kapag talaga ikaw ay attractive na babae, maraming kalalakihan ang gustong makipag-usap sa iyo. So, kapag madalas na may mga gustong magpakilala o nakikipagkilala sa iyo, nakikipag-usap sa iyo about anything, random things, di ba? Ito ay isang pahiwatig na attracted sila sa iyo. Kaya kapag madalas mo rin itong nararanasan, sign yan na mataas ang level of attraction mo. Number 10. Number 11, extended conversations. Halatang halata na ito, di ba? Kapag yung lalaki ay sinasadya na pinapatagal yung usapan ninyo, di ba? Kunwari lang, may tatanungin siya. Pero wag ka, inabot na kayo ng ilang minuto. Pero hindi pa rin siya umaalis, di ba? At kung ano-ano na ang ino-open up niyang usapan para lang magtagal yung usapan ninyo. Yan ang diskartehan ng mga kalalakihan kapag gusto ka nila or gusto ka niya. At kapag madalas na nararanasan mo yan, as usual, ay talagang ikaw ay isang attractive na babae. Number 11. Number 12, ito yung offering things or ito yung minsan ay kung ano-ano ang binibigay sa iyo. Ino-offer ka na ililibre ka ng merienda o minsan ay binibigyan ka ng pagkain. Kunwari, sasabihin niya na sobra yung dala niya or marami siyang ganon, binibigyan ka niya. So, nag-o-offer siya ng mga random things sa iyo, okay? Obvious na yon kapag ang lalaki ay nagbibigay ng mga kung ano-anong bagay sa iyo. Nagpapakita lang yan na talagang attracted siya. At tulad ng sinabi ko kanina pa, kapag madalas na may ganyan na nangyayari, talagang ikaw ay kaakit-akit sa paningin ng mga kalalakihan. Number 12. Number 13, jealousness or jealousy. Hindi talaga mawawala yan. Kahit hindi pa kayo magjowa or magkasintahan, kapag gusto ka ng isang lalaki, magpapakita yan ng pagseselos. Kapag alam niya na mayroong ibang lalaki na nagpapahiwatig din sa iyo. Okay? Normal sign yan. So, kapag napapansin mo na marami nagseselos na lalaki sa paligid mo or may nagseselos sa kanila, ibig lang sabihin yan ay mayroong interes sa iyo. Dahil sa taglay mong kaakit-akit na kagandahan, na-attract sila sa iyo, kaya yung selos ay nararanasan din nila dahil sa iyo. So, ayan po ang number 13. So, ayan po ang ilan sa napakaraming mga signs na ikaw ay isang highly attractive na babae. So, sana ay nagustuhan nyo ang ating topic for today. Next story time. Don't forget to subscribe.